Ka-Express, may bagong development sa NBA journey ni Kai Sotto at sa pagkakataong ito, hindi NBA Summer League invitation o panibagong team fit speculation ang sentro ng usapan. Ayon sa report na veteran basketball writer Homer Sison, pinag-aralan ni Kai ang pagpasok sa USNCAA para sa 2026-27 season at ang pinakamalaking basketball eligibility hurdle ay isang professional participation at amateurism reinstatement waiver. Kailangan ito dahil naglaro na si Kai bilang professional sa Australia at Japan. Pero kailangan malinaw, wala pang official na NCAA school commitment, wala pang public confirmation na approved na ang waiver at wala ring announcement mula mismo kay Kai o sa isang university. Kaya ang waiver ay tumutukoy sa pangunahing clearance na binabanggit ng sources, hindi garantiya na tapos na ang admission, academic certification, roster agreement at lahat ng paperworks. Bakit? Napakahalaga ng 2026, official nang inaprubahan ng NCAA Division I ang age-based eligibility model para sa mga unang nag-enroll sa 2026-27, maaaring gamitin ang lumang rules o bagong model kung alin ang mas pabor. Pero sa Fall 2027 incoming class, age-based system na lamang ang gagamitin. Ang 5-year window ay magsisimula sa full-time enrollment at sa academic year pagkatapos ng ika-90th birthday, whichever comes first. At dahil dito, ang 2026 entry ay tila pinakamalinaw na transition window opportunity ni Kai. At mabilis kumala online ang waiver report, pero karamihan ng post ay inuulit lamang ang parehong source at hindi independent confirmation. Kapag na-clear si Kai at nakahanap ng tamang programa, makakabalik siya sa US Basketball Spotlight. Pero hanggang walang official school at NCAA decision, ang tamang linya ay malaking pagkakataon hindi pa tapos na ang kasunduan. So pag-usapan natin ng malinaw kung bakit napakalaking usapin ang salitang waiver sa pinakabagong update kay Kai. Ayon sa July 17 report ni Homer Sison, hindi ito nuloy ni Kai ang 2026 NBA Summer League route at sa halip, tumitingin siya sa USNCAA bilang panibagong daan patungo sa kanyang NBA dream. Binanggit ng report na dahil naglaro na si Kai bilang professional, kakailanganin niya ang tinatawag na professional participation at amateurism reinstatement waiver mula sa NCAA. Kapag makuha niya ang clearance, maaari siya maging eligible na maglaro at posibleng kumita sa pamamagitan ng NIL opportunities para sa mga programang pipili sa kanya. Ito ang fresh part ng storya. Matagal nang umiikot ang posibilidad na mag-college si Kai sa US. Nitong March, kinumpirma ni SBP President Ricky Vargas na alam ng Federation ang kanyang plano at suportado nila ang anumang landas na makatulong sa kanyang NBA pursuit. Pero ng panahong yon, wala pang final na school at wala pang malinaw na paliwanag kung anong eligibility obstacle ang kailangang lampasan. So ngayon, mas specific na ang usapan, hindi lamang NCAA ba o hindi? Ang tanong ay kung maibabalik ba ang kanyang amateur eligibility sa ilalim ng transition rules. Bakit kailangan ng special review? Noong 2020, tinalikuran ni Kai ang ilang formal NCAA Division I scholarship offers upang sumali sa NBA G League pathway. Kabilang sa mga naiulat na nag-alok sa kanya noon ay ang Kentucky, Auburn at Georgia Tech. Pagkatapos ng G League Ignite chapter, naglaro si Kai para sa Adelaide 36ers sa NBL Australia. Lumipat siya sa Japan D-League at nagsuot ng jersey ng Hiroshima Dragonflies, Yokohama B Corsairs at Toshigai Alphas. Ang professional history na yun ang dahilan kung bakit hindi pwedeng basta pumasok lamang si Kai sa isang campus at automatic lumaro. Pero nagbago na rin ang landscape ng US college basketball. Sa NIL era at sa bagong eligibility interpretation, may mga international at dating professional players na nakapasok sa Division I programs. Iniulat ng Tiebreaker Times ang mga halimbawa nina James Nagy, Harry Darlan, London Johnson, Dame Sarr, Luka Bogavac, at Mihailo Petrovic, mga player na may G-League o overseas professional experience bago ang college route. Hindi ibig sabihin na eksaktong pareho ang kanilang kaso kay Kai. Magkakaiba ang contract history, compensation, enrollment record at participation ng bawat athlete. Pero ipinapakita nito hindi na otomatikong sarado ang pinto sa bawat player na nagmula sa professional system. Dito mahalagang iwasan natin ang maling impression na approved na. Wala pang public NCAA ruling para kay Kai. Wala pang school na official na nagsabing nakapirma o enrolled na siya. Hindi rin natin alam kung anong programa ang nangunguna, gaano katagal ang review at anong condition ang posibleng ilagay sa reinstatement. Ang phrase na waiver na lang ang kulang ay hindi sabihing meron na. Pero sa factual discussion, mas tamang sabihin na ito ang pangunahing eligibility clearance na binanggit sa report. May iba pang practical requirements. Kailangan pa rin niyang matanggap ng university, ma-certify academically,
may sama sa official roster, pumasa sa medical evaluation at sumunod sa compliance process ng school at NCAA Eligibility Center. Maganda rin ang timing mula sa basketball standpoint. Natatapos lamang ni Kai sa productive 2025-26 Japan B-League campaign kung saan nagtala siya ng humigit kumulang 13.1 points, 9.3 rebounds at 3 assists sa 28 games para sa Koshigaya Alphas. Nag-expire ang kanyang contract sa Alphas pagkatapos ng season, kaya may natural opening para pumili ng bagong direksyon. Hindi na developmental curiosity lamang si Kai, may professional size, international experience, FIBA exposure at proven production na siya. Para sa isang NCAA team, ang tanong ay hindi lamang kung kaya ba niya makipagsabayan sa physicality. Ang mas malaking tanong ay kung anong sistema ang pinakamagandang magpapakita ng kanyang mobility, rim protection, passing at offensive efficiency sa harap ng mga NBA scouts. Meron ding business component. Sa ilalim ng NIL system, may pagkakataon ang college athlete na kumita mula sa kanilang name, image, and likeness. At dahil malaki ang Pinoy audience ni Kai, maaari siyang maging followable, hindi lamang bilang basketball recruit, kundi bilang international sports personality. Pero hindi dapat NIL money ang pangunahing basihan sa pagpili. Mas mahalaga ang playing time, coaching system, medical support, strength program, at papel na ibibigay sa kanya. Walang silbi ang malaking pangalan ng school kapag ilalagay ka lamang sa bench at gagamitin bilang situational backup. Kailangan ni Kai ng programang magtitiwala sa kanya bilang legitimate rotation center, posibleng starter, at magbigay ng pagkakataong ipakita ang kanyang complete game. Kaya ang waiver ay hindi simpleng papel lamang. Ito ang posibleng gate na magbubukas o magsasara sa pinaka-unusual at marahil pinakamahalagang detour ng kanyang career. So ngayon, bakit nating sinasabi ang 2026 ang huling pagkakataong subukan ni Kai ang US College route? Noong June 23, inannounce ng NCAA na inaprobahan na ng Division I Cabinet ang kanilang age-based eligibility model. Sa bagong sistema, ang eligibility period ay magiging isang tuloy-tuloy na 5-year window. Magsisimula ito sa unang full-time college enrollment o sa academic year, agad pagkatapos ng ika-19th birthday ng athlete, at alin ang mas maaga. Hindi titigil ang clock dahil lamang hindi naglaro, lumipat ng team o nagpahinga ang athlete. Mahalaga ang transition rule. Ang prospect na unang mag-enroll ng full-time sa 2026-27 academic year ay maaring suriin sa ilalim ng lumang rules o bagong age-based model, depende kung alin ang magbibigay ng mas magandang outcome. Pero para sa unang mag-enroll sa fall 2027 o mas huli, bagong age-based model na lamang ang applicable. At malamang na hindi na papasok si Kai sa usual eligibility window kapag sa fall 2027 pa siya unang mag-enroll. Kaya ang 2026-27 transition year ang mukhang pinakamalaking legal at administrative opening para kay Kai.